sa inspirasyong dala ng isang public school teacher mula po sa Pampanga. Ang kanyang advokasya para sa mga estudyante, alamin natin. Pero bago yan, panoorin po natin ito. Ang sakripisyo ng isang guro ay hindi matatawaran, kaya hindi rin may pagkakaila na may pagkakataon na sila ay napapagod. Pero pagdating sa pagbabahagi ng mga aral, they are unstoppable. Gaya na lamang ni Teacher Carla Ong Bagtas na game mag-share online ng kanyang unfiltered life experiences bilang guro. Mula sa mga hamon ng pagtuturo, mga moments sa classroom, hanggang sa laugh out loud moments na only teachers can relate. Totoong nakakaaliw ang kanyang mga content. Pero sa likod nito, tunay na masipag at maalalahanin si Teacher Carla. Ang kanyang AKA project ay isang patunay ng kanyang pagmamahal sa mga estudyante. Sa pagdiriwang ng Teacher's Month, let's acknowledge and thank Teacher Carla. Hindi natatapos ang role ni Ma'am Carla sa classroom at social media dahil super mommy rin siya sa kanyang baby. Mas kilalanin pa natin ang mommy and teacher TikToker with almost 170,000 followers na packed with humors and inspiration. At ngayon nga po ay kakasama po natin si Ma'am Carla Ong Bagtas. Good morning po sa inyo. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Naku, alam po ninyo talagang hanga kami sa mga teacher at mga guro kagaya ninyo. Iba po ang inyong sakripisyo para sa mga mag-aaral. At ngayon ay magkwentuhan muna tayo. Opo. I wonder kailan po kayo nagsimulang gumawa ng mga content online? Bali po, nag-start ako last year, October. Mag-1 year na po akong nagko-content. Nag-umpisa po ako sa Facebook, tapos sinabayan ko na din po ng TikTok. Okay. Ano po ang subject na itinuturo po niya at anong grade? Ako po ay nagtapos ng major in biological science, pero as of now po, nagtuturo po ako ng English sa senior high school po namin. Ano pong eskwelahan ito, ma'am? Ako po ay nagtuturo sa San Simon High School sa Division of Pampanga po. Oh, yung mga estudyante ni Ma'am Carla, malamang ay nanonood sa atin ngayon. Alright, meron din po kayong advocacy. Ito po yung Adopt a Child Advocacy Program. Yes po. Tell us more about this program. So yung AKA po, yun nga po, it stands for Adopt a Child Advocacy Program, yakap at linga para sa mga batang may pangarap. Actually po, nag-start po yan last March. Noon po kasing nagsahod na ako sa Facebook. Napangako ko po na kukuha ko ng portion doon, tapos mag-i-scholar po ako ng mga bata. Dahil hindi naman po ganun kalaki yung sinahod ko at hindi naman po ganun kalaki yung sahod ko sa teaching. Ang ginol ko po, 10 bata bago po pasukan. Kaya lang po, maraming nakapanood po sa Facebook and sa TikTok. Ang dami pong gustong mag-pledge. May nag-pledge ng mag-a-add sila ng 15 na bata, 10 bata. Hanggang sa naging 70 po sila bago magpasukan, nabigyan po namin sila ng mga bagong gamit. From bag, notebooks, complete set po, pati po shoes. Tapos nagtuloy-tuloy po siya hanggang sa yung isa pong co-teacher ko, ang sabi niya, bakit hindi mo nabigyan ng pangalan? Pangalanan na natin yung ginagawa mo. Yun nga po, nag-come up po kami sa AKAP, Adopt a Child Advocacy Program. So, lumalabas na rin po kami ng school. Sa ibang school po, nakakapag-akap na po kami. Nakapunta na rin po kami sa mga kapatid na AITA. Nakapagbigay na din po kami doon. Ngayon po, mga nasa 150 na po yung mga estudyanteng na ibibigyan namin. Yun po yung AKAP. Pero more on, nakafocus po ako ngayon sa school namin kasi ang goal ko po is wala nang batang papasok sa school namin na luma ang gamit po niya. That's so nice, ano? Ang galing, ano? Because of the power of social media, nabuo mo itong programang ito at marami kang mga mag-aaral na natutulungan beyond yung classroom kung saan ka nagtuturo, ano? Alright, so ikaw rin ay isang mommy. Yes po. Ikaw, so paano mo na pagsasabay ang pagtuturo at ang pagsusulong rin ng advocacy na ito at ang, syempre, pagiging isang mommy sa iyong tama ba? 2-year-old? 2-year-old po. Okay. Opo. I'm blessed po kasi I have my mom po at tinutulungan po niya ako. Siya po ang nagbabantay pagka nasa school po ako or pagka busy po kami ng husband ko, kapag kami ginagawa po kami, kapag nagko-content po kami sa labas, nandyan po yung mother ko para mag-assist po para dun sa anak ko. Okay. Meron kang isang viral video na 10.2 million views. Ikaw ay naka-school uniform sa beach. Tell us about this content. Actually po, dahil lagi na po namin naririnig yan na pag teacher ka, huwag kang magbibikini sa beach, huwag kang
huwag ka Okay. magsusuot ng swimwear. So, ginawa ko siyang content out of, for entertainment purposes only po. Hindi ko siya na-expect na magba-viral po siyang ganun. 10 million siya sa TikTok, 7 million po ata siya sa Facebook. So, yun po, kasi yun po yung laging kinagisna namin, yun ang connotation nila sa teacher na pagka teacher ka, pag nasa dagat ka, hindi ka magbibikini. Kaya ang ginawa ko po, nag-uniform po ako. Sa beach. Okay. So, pero tingin mo, ano yung biggest misconception sa mga guro? Actually po, feeling ko po, ang tingin po nila sa amin ay perfect, hindi nagkakamali, alam namin lahat. Kaya po laging nakadugtong sa pangalan namin yung teacher ka pa naman. Kaya pag may nagawa kami or meron kaming ginawa na sa tingin nila ay hindi pasok sa pagiging teacher, lagi po nilang dugtong yung teacher pa naman siya, teacher ka pa naman. So feeling ko po, yun yung biggest misconception nila na akala po nila perfect kami. Pero kung sa tutuusin po, human being din po kami. Gusto din namin mag-enjoy. Gusto din namin gawin yung mga ginagawa ng mga normal na tao. Yun po. Okay. Teacher Carla, what's the best thing about being an educator? Being an educator po, lagi naman po nila itong sinasabi, ma'am, hindi ka naman yayaman sa pagtuturo. Pero ang yaman po na nakukuha namin is yung mga batang na-a-uplift namin yung moral, yung natutulungan po namin, natuturuan po namin, na pagka-graduate sila, bumabalik sila sa amin, nagtiting sila, binabalikan po nila kami. Ang dami na po namin naging estudyante na engineer na ngayon, nurse na ngayon. Yun po yung talagang yaman na meron kami as educator. Totoo ako rin pag nakikita ko yung mga elementary teachers ko, sobrang grateful ko sa kanila. Kasi wala ka naman sa lugar kung nasan ka ngayon kung hindi dahil sa inyong mga guro. Totoo po. Well, ngayon po ay Teachers Month. Yes Ano po ang inyong mensahe sa inyo pong mga kapwa pong mga guro? So, para po sa mga co-teachers ko, sa mga kapwa ko po teachers, Happy Teachers Day po, Happy Teachers Month. Every day naman po is a Teachers Day. Alam ko naman po na nakikita ng mga estudyante natin yung mga ginagawa nating sacrifices para sa kanila. So, kung pagod po tayo, laban lang, tuloy lang magpahinga, pero magtutuloy-tuloy po tayo. Para sa bata, para sa mga matatag na bata. Ayan. O tama yun na magpahinga rin ng mga teacher. Naku, pagod na pagod kayo sa classroom. Kailangan na kayo ay makapag-relax. Lalo na po kayo nga Teachers Month. Kaya yung mga estudyante. Naku, ay ating i-spoil ang ating mga guro at teacher. Alright, may request yung ating ilang mga netizens. Pa-sample daw ng yung short spiel kapag kayo ay nagbablog. Okay po. Sa inyong mga content, Teacher Carla. Sige po. So, ganito po siya. Hello mga Zay, it's your Beanie teacher, Teacher Carla. Ganito po siya. Beanie teacher. Opo, idol ko po kasi ang Beanie. So, isa ka palang Bloom. Opo, kaya ang tawag po nila sa akin sa school, Beanie Monay. Okay, sinong bias nyo dun sa... Maloy po. Okay. Alright, so please do promote your social media accounts at syempre yung AKA program kung may mga gustong mga mag-pledge din and help you in your advocacy. Po. So, please follow po my socials po, Unfiltered Life of Carla po on TikTok and Facebook page. Sa mga gusto pong mag-donate, mag-extend ng help para sa aming AKA program, you can message us po or email us at carlaongbagtas@gmail.com po. Syempre, batiin mo naman yung iyong mga co-faculty, Yes mga estudyante. Go ahead. So, Family. hello po sa San Simon High School, especially po sa aking school head. Kasi po, thank you po sa kanya, supportado po niya ako, pinayagan po niya ako today. Sir Norman Gonzalez, sa aking pong mga head teachers, sa aking mga master teachers, Ma'am Ning, Ma'am Ivy, sa aking pong focal person, si Ma'am Anita, ang senior high school department po at ang junior high school department ng San Simon High School. Hello po. Ayan. So, magtuturo ka pa ulit. Opo, babalik po ako ng school po. Babalik pa ng school. Opo. Talaga namang iba ang dedication sa trabaho ng ating mga guro. Like Teacher Carla. Well, Teacher Carla, thank you for joining us Thank you today. And I hope ay marami pa mga Teacher Carla out there na kumbaga extend yung tulong hindi lang sa four corners of the room, pero beyond your school, beyond the classroom at makapag-collect din ng mga scholars na makakatulong sa kanila para sa kanilang pag-aaral. Thank you, Teacher Carla, and Happy Teachers Month sa inyo at sa ating mga guro dito po sa Pilipinas.